Barangay Love Stories. Love Stories. Walang pagkakamali ang naitatama ng isa pang pagkakamali dahil mas lalo lamang nitong pinapagulo ang sitwasyon at dumadagdag sa problema ng isang tao. Ikaw kapuso, ano ang gagawin mo kapag nakagawa ka ng pagkakamali na pwedeng makasira ng isang tahimik at maayos na relasyon? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alexa, 32 years old at nakatira dito sa Pampanga. Sa totoo lang ay medyo kinakabahan ako habang ginagawa ko itong sulat dahil baka makilala ko ng mga kaibigan ko na masugid ding tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Kaya naman sinadya ko pong baguhin ang ilang impormasyon dito sa sulat ko para maingatan na rin ang aking pribadong buhay. Papadudot, may 6 na taon na kaming kasal at nagsasama ng asawa kong si Arnold nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited dahil ang tagal naming hinintay na mangyari yon. Sino ba namang mag-asawang hindi gugustuhin na magkaroon ng anak, hindi ba? Ang sabi ng doktor noon ay wala namang may diferensya sa amin ni Arnold. Perfect timing lang daw talaga ang kailangan para makabuo kami. At dumating na nga ang araw na yon na sobrang kinatawa talaga naming mag-asawa. Sa aming dalawa kasi ni Arnold ay ramdam ko na yung asawa ko ang mas excited nang magkaroon kami ng anak. Wala kasi siyang mga kapatid kaya naman ang gusto niya sana ay magkaroon kami ng maraming anak. Biniro niya pa nga ako na kapag nanganak na raw ako ay kaagad naming susundan ang susundan yon hanggang sa makabuo kami ng isang basketball team. Ganon karaming anak ang gusto ng asawa ko at ganon siya ka-excited sa magiging baby namin na ilang taon naming hinintay. Kaya lang isang pagsubok ang dumating sa aming buhay mag-asawa. Nakunan ako sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Etong lugaw, kumain ka na Alexa. Salamat. Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw makauwi bukas. Mabuti naman para hindi na lumaki pa ang babayaran nating bill dito sa ospital. O anong ibig mong sabihin yan? Na wala akong pera? Hindi naman sa ganun, Arnold. May pera trabaho ko Alexa. Kaya kong bayaran kahit magkano pang abutin ng bill na sinasabi mo dyan. Wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko. Para kasi pinaparating mo sa akin na wala akong kwentang asawa sa'yo eh. Nagtatrabaho ko ng maayos para maibigay ang lahat ng pangangailangan mo at ng dapat na magiging baby natin. Alam ko naman yun. Alam mo pero hindi ka naman marunong makinig. Ano bang ibig mong sabihin? Alexa, ilang beses ka nang pinayuhan ng doktor na pumirmi na lang. Di ba sabi niya sa bahay ka na lang at magpahinga? Pero sinabi niya rin naman na kung pakiramdam ko kaya kong magtrabaho, walang problema kung magpapatuloy ako. Nandun na tayo sa kaya mo nga. Pero hindi naman kaya ng baby natin. Magkaiba yun. Sinisisi mo ba ako sa pagkawala ng baby natin? Wala akong sinasabing ganyan. Wala nga, pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Ang gusto ko lang iparating sa'yo, dapat sinunod mo na lang ang pinayo sa atin ng doktor. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako sanay nang nasa bahay lang, di ba? Kita mo na? Ang tigas talaga ng ulo mo. Tutupad din talaga sana ako sa usapan natin na maaga ako magma-maternity leave. Hindi ko naman alam na mangyayari to. Kasi ramdam ko na kaya ko pa talagang magtrabaho. Ikaw nga lang yun at hindi ang baby natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang baby natin.
Oo, hindi ko nga sinunod ang payo ng doktor na wag munang magtrabaho. Pero naging maingat naman ako, di ba? Mula sa pagkain at pagkilos ko, lahat ng bili ng doktor sa akin, sinunod ko. Hindi mo sinunod. Kasi kung oo, hindi mo mawawala ang baby natin. Palibhasa, napakamakasarili mo. Wala kang pakialam sa magiging anak sana natin. Hindi totoo yan! Mahal ko ang baby natin! Ang sabihin mo, mas mahal mo yung sarili at trabaho mo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo maiwan-iwan yung lecheng trabaho mo eh. Kulang pa ba talaga ang perang inaabot ko sa'yo tuwing kinsenas at katapusan? Magkano bang gusto mong iabot ko sa'yo tuwing sweldo ko ha? Gusto mo ba na ibigay ko na sa'yo ang buong sweldo ko at gumabang na lang ako papasok sa trabaho at pauwi sa bahay? Ano? Ganun ang gusto mo? Arnold, sinabi ko na naman sa iyo ang dahilan kung bakit ayoko mag-resign. Masyado na ako napamahal sa trabaho ko at hindi ako sanay na palaging nasa bahay lang. Kita mo na? Napakamakasarili mo talaga. At wala kang pakialam sa baby natin. Ako lang! Ako lang talaga nagmamahal kay baby. Ako lang, Alexa! Papadudot nang magbuntis ako ay sinabi ng doktor na medyo masela ng kalagayan ko, lalo na ang pagkabit ni baby sa sinapupunan ko. Pinayuhan niya rin nga ako na mas mabuti pa nga kung magpahinga na lamang ako sa bahay at hindi na muna magtrabaho. Pero dahil malakas naman ako noon at wala akong kahit na anong kakaibang nararamdaman, sinabi ko na maaga na lang akong magma-maternity leave. Sinabi ko rin sa doktor na malakas ang pakiramdam ko sa katawan ko kaya wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya lang dahil na rin siguro sa puyat at stress ko sa trabaho ay bigla na lamang akong dinugo isang araw. At doon na nga nangyari na nalaman namin na wala na ang baby namin dahil tuluyan na siyang bumitaw, Papa Dudut. Sobra din po akong nasaktan noon at syempre ako ang nanay at ako ang nagdala kay baby ng ilang buwan sa sinapupunan ko. Pero ang mas masakit lang kasi doon ay ako rin ang sinisisi ng asawa ko sa mga nangyari. Siguro nga ay kasalanan ko talaga pero sa mga oras na yon ay kailangan ko rin naman ang karamay. Pero yon ang hindi pinaramdam sa akin ni Arnold. Dahil kahit na hindi niya diretsyong sinabi sa akin ay alam kong galit siya. At ako lang ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin, Papa Dudut. Ano? Wala pa bang resulta? Sandali lang, nilalagyan ko pa ng ihi ko tong pregnancy test kit. Bilisan mo na dyan. Tapos dito na lang natin hintayin ang resulta. Sige, saglit lang. Ay, sana talaga 2 guhit na lumabas dito. Sana mabuntis na ako. Alexa, ano ba? Ang tagal mo naman dyan. Eto na nga, lalabas na ako ng banyo. Nasaan yung pregnancy test kit mo? Eto, lalagay ko na dito sa lamesa. Oh, bakit wala pa lumalabas na kahit na anong guhit? Saglit lang, Arnold. Maghintay lang tayo ng konti. Ayan na, may lumalabas ng guhit. Sabi sa'yo, mabilis lang yan eh. Teka, ano to? Isang guhit lang ang lumabas? Ibig sabihin, negative pa rin ang resulta. Hindi ako tanga, Alexa. Alam kong ibig sabihin ng isang guhit na yan. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka pa rin buntis? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam, may katawan mo yan? Alexa, 2 beses sa isang buwan ka mag-pregnancy test. Pero puro negative naman na lumalabas na resulta. Anong magagawa ko kung ayaw talagang mag-positive ng resulta? Eh di ba ang sabi mo kagabi, delayed ang regla mo? Oo, pero isang araw pa lang naman akong delayed. Saka sumasakit na rin ang puson ko ngayon, baka mamaya lang reglahin na rin ako. Sana pala hindi mo na lang sinabi sa akin para hindi na ako nagmukhang tanga na umaasang buntis ka. Pasensya na, Arnold. Nadulas lang naman ako nang sinabi kong hindi pa ako dinadatnan. Puro ka na lang pasensya. Siguro hindi mo sinusunod mga bilin ng doktor sa'yo, no? Siyempre sinunod ko. Iniinom ko nga lahat ng gamot na nireseta niya sa akin eh. Eh bakit nga hindi ka pa rin nabubuntis hanggang ngayon?
Doktor naman ang nagsabi na kailangan lang nating timingan ng pagsisex para makabuo tayo ng baby. Anong timing pa ba ang kailangan? Halos 1 taon na tayong sumusubok pero wala namang nangyayari. Nakakapagod ang umasa, alam mo ba yon? O bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ako rin naman Mas pagod pa nga ako sa'yo kasi ang dami kong iniinom na kung ano-anong gamot para lang mabuntis ako. Kulang pa kasi ang effort na ginagawa mo. Alam mo siguro, dapat sundin mo na rin ang payo ng doktor na huwag ka na muna magtrabaho. Bakit napunta na naman sa trabaho ko ang usapan na to? Kasi ang sabi ng doktor, kailangan mong iwasan ng pagod at stress. Sa tingin ko, masyado ka na nabibigyan ng stress ng opisina nyo. Arnold, kinakaya ko namang hatiin ang oras ko. Saka ayokong mag-resign kasi sayang naman yung promotion na binigay sa akin ng boss ko. Kita mo na? Ayaw mo talaga siguro na magkaanak tayo, no? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, di ba? Kasi kung gusto mo talaga makabuo tayo ng bata, susundin mo lahat ng pinayo ng doktor sa'yo. Kasama na doon ang pagre-resign mo sa trabaho. Baka naman nakakalimutan mo, Alexa. Yang trabaho mo rin ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. Kung hindi dahil sa pagmamatigas mo noon, edi sana kasama pa rin natin si baby ngayon. Papadudod ilang beses pa kaming sumubok ni Arnold na gumawa ng baby pero palaging negative ang lumalabas sa pregnancy test kapag na-delay ako. Yun ang palaging kinakagalit sa akin ng asawa ko. Hindi ko raw kasi sinusunod ang sinasabi ng mga doktor kaya raw siguro ay hindi kami makabuo ng bata. Minsan din ay sinasabi niya na baka sinasadya ko na hindi mabuntis dahil ayaw ko naman daw talaga. Hanggang sa mauuwi na naman sa pagtatalo ang paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng baby namin. Sobrang sakit din naman para sa akin nang makunan ako pero pakiramdam yata ni Arnold ay siya lang ang nawala ng anak. Palagi niyang pinamumuka na kasalanan ko kung bakit nawala si baby sa amin. Alam ko na sabik talaga siya na magkaanak kami. Pero sinasabayan ko naman ang effort na ginagawa niya. Dahil kahit ako ay gusto ko na rin na magkaroon kami ng anak. Iniinom ko lahat ng gamot na nirereseta sa akin ng doktor at nag-i-exercise din ako kahit na hindi ko yung ginagawa dati at kumakain ako ng masusustansyang pagkain. Pati nga ang posisyon sa kama na sinabi ng doktor pagdating sa pakikipag-romansa ay sinunod ko na kahit pa nahihirapan ako. Pero wala talaga, hindi pa talaga binigay sa amin ng Diyos noon ang oras para muli kaming magkaroon ng anak, Papa Dudu. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot habang tumatagal ang pagsasama namin ni Arnold mula nang makunan ako ay mas dumadalas din ang pagiging mainitin ng ulo niya. Mas nagagalit siya kapag lumalabas na negative ang resulta ng pregnancy test ko. Nung una, madalas siyang sumasama sa akin sa ospital para magpa-check up kami at humingi ng payo sa doktor pero hindi nagtagal. Ako na lamang ang mag-isang pumupunta doon. Hanggang sa sundin ko na nga ang payo ng doktor na umiwas sa stress sa trabaho. Kahit ayoko talagang mag-resign dahil kaka-promote ko lang din noon ay sinunod ko na lamang ang payo niya at ang gustong mangyari ni Arnold na iwanan ng trabaho ko. Papadudot. Akala ko kahit paano ay magiging maayos na ang pagsasama namin ni Arnold dahil sa ginawa ko. Umasa po ako noon na babalik na ang dating ugali ng asawa ko na mabait, malambing at mapagmahal. Bumawi rin ako sa mga pag-aasikaso ko sa kanya. Palagi ko po siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain at pinagbabaon ko pa nga siya para sa trabaho niya. Ako na nga rin ang madalas na nagyayaya sa kanya na may mangyari sa aming dalawa dahil gusto ko na rin talagang maibigay sa kanya ang anak na matagal na niyang gusto na magkaroon kami. At gusto ko na rin talagang maibalik ang dati naming masaya na pagsasama. Pero hindi pa rin po yun nangyari lalo na nang magsimulang malulong si Arnold sa alak. Doon na rin siya nagsimulang saktan ako ng pisikal.
Uuwi siya ng lasing sa madaling araw, mainit ang ulo at kapag nagkasagutan kami dahil sa pagkalasing niya, masasampal na niya ako o kaya ay matatadyakan. Lahat yon ay tiniis ko pa rin, Papa Dudut. Dahil patuloy akong umaasa noon na babalik pa rin ang lalaking sobra kong minahal, Papa Dudut. Nasaan na ba si Arnold? Sana naman sagutin na niya tawag ko. Ay, ano ba yan, Arnold? Ba't hindi ka pa rin sumasagot? Mag-aalas 11 na ng gabi, wala ka pa rin dito sa bahay. Ay, nandiyan na yata siya. Siya na yata ay nagbukas ng gate. Tingnan ko nga dito sa bintana. Ah, siya na nga. Ay, nako. Ang hina naman ang mga kasama ko sa alak. Nabitin lang tuloy ako. Mabuti naman at nakauwi ka na. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay lang naman kasi kitang umuwi. Alam mo ba kung anong oras na? Wala ka bang mata para tingnan ng oras sa relo mo? Wag mo akong pilosopuhin, Arnold. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Hindi ko alam kung nasa ang lupalop ka na ba o kung uuwi ka pa dito sa bahay natin. Sino ba kasing may sabi na hanapin at hintayin mo ako? Asawa mo ko. Natural lang na mag-alala ako sa'yo dito sa bahay natin. Asawa nga kita. Pero hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Anong sabi mo? Tumabi ka na nga lang dyan sa dadaanan ko. Gusto ko na magpahinga. Hindi! Gusto kong marinig uli yung sinabi mo kanina. Tumahimik ka na dyan, Alexa. Pagod ako sa trabaho. Kaya wag mo nang painitin pa lalong ulo ko. Arnold, bakit ba palagi ka na lang ganyan? Palagi ka na lang umuwi ng malalim na ang gabi tapos lasing pa. Hindi na nga kita makausap ng matino eh. Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. Pero kasalanan mo pa rin kung bakit namatay ang anak natin. Bakit ba paulit-ulit mo na lang sinisisi sa akin ang pagkawala niya? Kasi kung iningatan mo lang sana ang sarili mo at nakinig ka lang sa akin na mag-resign na kaagad sa lintik na trabaho mo, hindi siya mawawala. Pero hindi ko nga ginusto yung nangyari na yon. Hindi ko ginusto na mawala sa atin si baby. Tumahimik ka na nga. Kahit naman anong sabihin mo, hindi na siya mabubuhay. Umalis ka na dyan sa dadaanan ko dahil gusto ko na magpahinga. Hindi! Pag-usapan natin to! Dahil hindi matatapos ang issue na to kung paulit-ulit mo akong tatalikuran. Isigaw mo sa akin ngayon lahat ng galit mo, Arnold! Sisihin mo pa ako sa pagkawala ni baby! Murahin mo ako kung gusto mo, sige lang! Yun naman talaga ang gusto mong gawin, di ba? Isigaw mo na sa akin, saktan mo na uli ako nang matapos na to! Sabi ng tumahimik ka na, Alexei! Narinig din na ako sa'yo! Dada ka ng dada! Ano? Masaya ka na? Masaya ka na sinasaktan mo ako? Nababawasan na ba yung galit dyan sa dibdib mo? Arnold, naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko yung sama ng loob mo dahil sa pagkawala ng baby natin. Pero alam mo, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pagod na akong intindihin ka at yung galit mo sa akin. Alexa! Saan ka pupunta? Alexa, huwag kang bastos! Bumalik ka rito! Papadudot, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod at lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Masyado nang mabigat ang mga pinagdadaanan ko sa kamay ng asawa kong si Arnold. Hindi ko na kaya pang tiisin ang pananakit, mura at paulit-ulit na paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng anak namin. Pareho namang kaming nawalan. Pero bakit parang pinamumuka niya sa akin na siya lang ang nasasaktan noon? Lagi niyang pinaparamdam na para bang wala akong naging pagmamahal o pagmamalasakit sa anak namin na ipinagbuntis ko. Kung tutuusin ay ako nga ang dapat na mas masaktan dahil ako ang nagdala kay baby sa sinapupunan ko.
Pero hindi yon ang nakikita ni Arnold. Pinaparamdam niya sa akin na naging napakawalang kwenta kong nanay sa dapat na magiging anak namin. Bigla na lang tuloy akong nakaramdam ng pagod ng gabi na yon, Papa Dudut. Naramdaman ko na parang hindi ko na kayang tiisin pa ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko na kaya pang paulit-ulit na lamang nasaktan ang asawa ko. At nang gabi na yon ay nag-decide na akong umalis ng bahay namin nang muli niya na naman akong saktan. Dala ko ang cellphone at wallet ko na nasa bulsa ko at kagad akong sumakay ng tricycle na nakaparada malapit lang sa amin. Dumiretso ako sa bahay ng pinsan at kumari kong si Kate. Kaya lang, wala naman siya doon sa bahay pero pinatuloy pa rin ako ng asawa niyang si Ryan, Papa Dudut. Naku Alexa, pasensya ka na kung hindi ako makakauwi ng bahay ngayon. Tulog na rin kasi ang mga bata dito sa bahay ni nanay. Ayos lang, Kate. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya kasi pumunta ako dito sa bahay niyo ng 10 oras ng gabi. Ano ka ba? Walang problema doon. Ayun nga lang, si Ryan lang ang nandyan ngayon sa bahay. Nahihiya nga rin ako dito sa asawa mo. Ayoko na rin sanang tumuloy nung malaman ko kanina na wala ka pala dito. Kaya lang wala naman akong ibang mapupuntahan ng ganitong oras. Kaya nga dyan ka na magpalipas ng gabi sa bahay namin. Uuwi rin naman kami ng mga anak ko bukas ng tanghali. Ang sabi mo wala kang nadalang gamit, di ba? Oo, wallet at cellphone ko lang ang nabitbit ko nung umalis ako ng bahay namin. Kumuha ka muna sa mga pambahay ko dyan kung gusto mong magpalit ng damit. Naku, hindi na. Ayos lang naman ako dito sa suot ko. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag gusto mong magpalit ng damit, nandyan lang naman yung mga gamit ko. Saka pareho lang naman tayo ng size ng katawan kaya magkakasya sa'yo ang mga damit ko. Salamat talaga, Kate. Sus, wala yun. Nakausap ko na rin pala si Ryan kanina. Binilin ko na sa kanya na doon ka na lang sa kwarto namin matulog at doon na lang siya sa sofa. Isa lang kasi ang kwarto namin dyan sa bahay. Okay lang naman kahit ako na lang ang matulog sa sofa. Ako naman ang hindi papayag na ikaw ang hindi maging komportable sa pagtulog mo. Stress ka na nga sa asawa mo, pati ba naman dyan sa bahay namin? Mas stress ka pa? Hindi naman pwede yun. O basta, feel at home ka lang dyan. Ibababa ko na tong tawag kasi kailangan ko nang pumasok sa loob ng bahay. Wala kasing signal doon. Saka nilalamok na rin ako dito sa labas eh. O sige, salamat uli, Kate. Wala yun. Kita tayo bukas. Bye! Bye. Alexa, kumain ka muna oh. Pasensya na kung pritong itlog at longganisa lang tong naluto ko. Ito na lang din kasi ang laman ng ref namin. Oh, eto. Ayos lang, hindi ka na dapat nag-abala pa. Hindi rin naman ako nagugutom. Nako, kailangan mong kumain. Kahit konti lang. Kung hindi, lagot ako sa misis ko kapag nireport ko to sa kanya na hindi mo ginalaw tong mga niluto ko. Sige na nga. Salamat, Ryan, ha. Saka pasensya ka na rin kasi naabala pa kita ng ganitong oras. Ayos lang. Wala rin naman akong pasok sa trabaho bukas. Kaya nga ito, umiinom ako ng alak mag-isa. Pampatulog lang. Ay, oo nga. Kumusta na pala yung pasasapisngi mo? Hindi na ba masyadong masakit? Hindi na masyado. Salamat sa ice bag na pinahiram mo kanina. Ay, alam mo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Arnold? Hindi pala first time yan? Bakit hinayaan mo pang maulit? Dahil mahal na mahal ko ang asawa ko at ayoko na tuluyang masira ang pagsasama namin. Tama naman siya na kasalanan ko kung bakit nawala ang baby namin eh. Kaya dapat kong intindihin ang galit na nararamdaman niya sa akin. Alexa, walang may gusto na mawala ang baby niyo. Kaya hindi mo yung kasalanan kasi hindi mo naman sinadya ang nangyari. Ay, ang mabuti pa, eto. Para saan tong bote ng alak? Uminom ka para kahit paano, marelax ka. Huwag kang mag-alala, hindi naman malakas ang tama ng alak na yan. Mag-isang bote ka lang para makapagpahinga ka rin kaagad mamaya. Papa Dudut, magkaklase kami ni Kate mula elementary hanggang high school at naging magka-schoolmate din noong college.
Kaya naman naging malapit din kami sa isa't isa. Kahit paano rin ay kaklose ko na ang naging asawa niya na si Ryan dahil mabait naman ito sa akin. Kaya nga hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko na mapakwento sa kanya at maglabas ng sama ng loob sa sitwasyon ko. Umiyak na rin ako noon dahil walang ibang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko sa kamay ni Arnold kung hindi si Kate lamang. Naging magaan naman ang loob ko kahit papaano dahil sa pag-uusap namin na yon ni Ryan. Nang mga oras din na yon, Papa Dudut, ay sakto namang umiinom siya ng alak nang dumating ako sa bahay nila. Hindi ko na nga rin siya natanggihan pa nang alokin niya ako ng isang bote ng alak. Alam ko kasi na kailangan ko yon para kahit papaano ay makalimot ako sa pinagdadaanan ko. Pero hindi lang pala problema ko ang makakalimutan ko noon kung hindi pati na rin ang limitasyon ko ng gabi na yon. At dahil nga sa sobrang kalasingan ko noon ay hindi ko na napigilan pa na may mangyari sa amin ni kumpare Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, nang magising ako sa tabi ni Ryan na wala nang kahit na anong saplot sa katawan namin ay kaagad akong bumangon at doon na rin siya nagising. Agad niyang kinuha ang mga damit niya at lumabas ng kwarto. Ako naman ay naiwan doon na mabilis ding nagbihis. Saglit pa akong natigil noon sa kwarto at napatulala. Ilang beses kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hinayaan ko na may mangyari sa aming dalawa ni Ryan ng gabing yon. Bakit hindi ako nag-iwan ng kaunting katinuan sa isipan ko at sarili ko? Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa at sa kumpare kong si Kate. Naiyak na lamang tuloy ako noon dahil sa nangyari at nang mahimasmasan ako ay nag-decide na akong lumabas ng kwarto. Noon naman, Papa Dudut, ay naabutan ko si Ryan na naghahain ng almusal sa lamesa. Nung una ay tahimik lamang kaming pareho habang nagkakape hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan na yon. Nagsorry siya dahil sa nangyari sa aming dalawa at sana raw ay maniwala ko na hindi niya intensyon na samantalahin ang pagkalasing ko. Naramdaman ko naman ang sincerity sa boses niya at alam ko na walang sapilitang nangyari ng gabing yon. Pareho naming ginusto yon, dala na rin ang spirito ng alak na nasa mga katawan namin ng oras na yon. Papa Dudut, sinabi ko kay Ryan na mas mabuti pang kalimutan na lang namin ang nangyari sa aming dalawa. At nang makauwi nga si Kate kinahapunan ay halos hindi ako makatingin sa mga mata niya. Sobra kasi akong nakukonsensya dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na umarte na parang walang kahit na anong nangyari. At halos hindi na rin kami magkibuan noon ng asawa niyang si Ryan, Papa Dudut. Naku, ano ba naman yung pasamo sa pisngi, Alexa? Ang laki! Hindi naman masyado. Saka pagaling na rin naman to. Anong hindi masyado ka dyan? Malaki kaya? Eh mukhang malakas ang pagkakasampal sa'yo ng hayop na Arnold na yun ah. Lasing lang siya kagabi kaya niya ako nasaktan. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Sigurado naman ako na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ka niya. Bakit ba kasi tinitiis mo pang makasama siya sa iisang bahay? Alam mo naman ang sagot dyan, Kate. Ayokong tuluyan na masira ang pagsasama namin. Kaya okay lang sa'yo na gawin kang punching bag ng asawa mo, ganon. Hindi naman ganun kasama si Arnold kagaya ng iniisip mo. Sigurado ko na kaya siya nagkaganon kasi hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng baby namin. Alexa, halos 1 taon na rin ang nakalipas mula nang makunan ka. Kahit hindi ko na-experience ang makunan o mawalan ng anak, alam ko naman na mali ang ginagawa niyang pananakit sa'yo. At mali ka rin na hinahayaan mo siyang saktan ka ng ganyan.
Mahal ko si Arnold eh. Nandun na tayo sa mahal mong asawa mo. Pero wag mo naman sanang kalimutan na mahalin ang sarili mo. Excuse sa inyo. Pinagtimpla ko kayo ng kape saka eto. May biko rin akong dala na binili ko sa naglalakong bata kanina. Ilalagay ko na dito sa lamesa ha. Oh, Ayan, salamat mahal. Kanina pa nga rin ako nagugutom eh. Alexa, eto ang kape mo. Tsaka ito, biko. Salamat, Ryan. Nga pala, mahal. Lalabas lang ako saglit. Nagaya kasi si paring Oka na uminom kami sa bahay nila. O sige, basta umuwi ka kaagad. Saka huwag kang magpapakalasing masyado ha. Oo, mahal. Maiwan ko muna kayo. Sige, Alexa. Ang sarap talagang magtimpla ng kape ng asawa ko. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, Alexa. Ikaw ha, ayokong maririnig sa'yo na plano mo pang balikan yung gago mong asawa. Nandun na tayo sa nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng baby nyo. Pero hindi naman siya pwedeng habang buhay na ganun. At hindi rin pwede na sa tuwing magagalit at malulungkot siya, basta ka na lang niya sasaktan. Alam mo kung tutuusin, pwede mo nga siyang idemanda dahil sa ilang beses na pananakit niya sa'yo. Sakto kasi may kakilala akong abogado na pwedeng tumulong sa'yo. Ano, gusto mo ba tawagan ko na siya? Oy! Alexa! Aha? Ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Bakit parang bigla ka na lang natulala dyan? Ano bang iniisip mo? Oh, wala. Ayos lang talaga ako. Sigurado ka? Oo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala! Ang ibig ko sabihin, alam mo naman na yung nangyari sa amin ni Arnold. Kaya ano pa bang dapat kong ikwento sa'yo? Wala naman. Nagtaka lang ako kasi parang bigla ka na lang natulala dyan. Kanina naman maayos tayong nag-uusap. May naaalala lang ako kaya siguro parang bigla na lang akong natahimik. Ay naku, kung ano man yung iniisip mo, sana hindi yan tungkol sa plano mong balikan yung gago mong asawa. Pag nagkataon ako, makakalbo na talaga kita kahit ninang ka pa ng panganay ko. Papadudod sa kabila ng pangungumbinsin ni Kate na huwag ko nang muli pang balikan ang asawa ko ay hindi ko rin po nasunod yon. Dumating din kasi si Arnold sa bahay ni na Kate para humingi ng tawad sa akin. Nalaman niya raw sa isang pinsang ko na nandun ako kina Kate kaya doon din niya ako pinuntahan. Papadudot nakiusap si Arnold at halos umiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad na tinanggap ko rin sa huli. Lumuhod na rin kasi siya noon sa harapan ko at hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Nang ipaalala niya sa akin ang pangako na binitawan namin sa araw ng kasal namin sa simbahan. Na magsasama kami sa hirap at ginhawa at sinabi niya noon na gusto na niyang muling tuparin yon. Bumalik din tuloy sa isipan ko ang masasayang mga araw na magkasama kami at kung gaano siya naging mabuting asawa bago nawala ang anak namin. At doon na nga ako tuluyang nag-decide na sumama na sa kanya pauwi ng bahay namin. Papadudot, tinupad ni Arnold ang pangako niya na magbabago na siya at babawi na sa lahat ng mga naging pagkukulang at pagkakamali niya sa akin. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw na bumalik sa pagtatrabaho ay hindi na raw niya ako pipigilan. Siya na nga rin ang madalas na nagluluto sa bahay namin kahit pagaling siya sa trabaho o kaya ay bago siya umalis ng bahay. Madalas din siyang may pasalubong na mga pagkain sa akin kapag umuuwi siya. At dahil nga sa effort na ginawa niya ay bumalik na rin ang pagmamahal at tiwala ko sa kanya.
muling naging maayos ang pagsasama naming dalawa. Pero hindi pala doon natatapos ang pagsubok sa relasyon namin dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko na hindi ko nagugustuhan nung umpisa pa lamang, Papa Dudut. Kumusta ka naman dito sa bahay nyo? Ayos naman. Ayos naman na ayos lang talaga? O nagkukunwari na ayos lang? Maayos lang talaga, Kate. Sabi ko naman sa'yo, nagbago na ang asawa ko eh. Alam mo, parang hindi ko kayang paniwalaan yan. Kaya ba palagi mo akong pinupuntahan dito sa bahay namin? Bukod dito sa masarap na merienda na palagi mong hinahanda kapag bumibisita ako, isa rin talaga sa mga dahilan kung bakit nandito ako, gusto kong makasigurado na hindi ka na sinasaktan ng gago mong asawa. Kate, wala ka nang dapat alalahanin sa akin. Mula nung bumalik ako dito sa bahay namin, hindi na talaga ako sinaktan ni Arnold. Never na rin niya akong nasigawan kahit isang beses. At siya pa ang mas madalas magluto kasi gusto niya raw talaga na makabawi sa akin. Naks naman, mukhang sineseryoso niya talaga ang pangako niya sa'yo ah. Pero wala pa rin ako masyadong tiwala sa asawa mo. Baka sa umpisa lang yung pagbawi ng pinapakita niya. Tapos sa mga susunod na araw, bumalik na naman siya sa pagiging walang hiya niya. Ikaw talaga, Kate. Ang hirap mong hingian ng sorry. Ganun talaga. Kapag nasaktan na ako, matagal bago ako magpatawad. Kaya nga takot lang ni Ryan na gumawa ng kasalanan sa akin. Uy! Alexa! Ayos ka lang? Sandali lang ha. Magbabanyo lang ako. Uy! Sigurado ka bang okay ka lang? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala lang to. Sumama lang bigla yung timpla ng tiyan ko. Sumumalang ba talaga ang timpla ng tiyan mo? O may iba kang gustong sabihin sa akin? Kilala kita, Alexa. Alam ko kapag may tinatago ka sa akin at hindi masabi-sabi. Kate, ang totoo kasi, buntis ako. Nag-pregnancy test ako kahapon at positive ang lumabas na resulta. Talaga? Congrats! Sa wakas, magkakaanak na kayo ni Arnold! Tama ba yung narinig ko? Buntis ka, Alexa? Nako, sakto. Nandito na pala yung asawa mo. O ibibigay ko na muna ang moment na to sa inyo. Aalis na ako para makapag-usap kayong dalawa. Congrats uli, Alexa! Tawagan mo na lang ako mamaya, ha? Sige, Arnold, una na ako. Bye! Totoo bang magkakaanak na tayo, Alexa? Arnold, bakit nakauwi ka na kagad dito sa bahay? Di ba dapat mamaya pa ang tapos ng shift mo? Alexa! Yung tanong ko muna sagutin mo. Totoo ba yung narinig ko? Totoo bang buntis ka? Oo. Woo! Salamat po! Sa wakas buntis na ang asawa ko! Magiging tatay na ako! Woo! Uy, Arnold, huwag kang maingay. Baka may magalit na kapitbahay dahil sa kakasigaw mo dyan at mareklamo pa tayo sa barangay. Nako, sorry. Sobrang natuwa lang talaga ako at hindi makapaniwala. Sa wakas, Alexa, magkakaanak na tayo. Magiging isang totoong pamilya na rin tayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting asawa sa'yo at tatay sa anak natin. Asahan mo yan, Alexa. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangako ko sa'yo. Papadudot ng ma-delay pa lang ako noon ay bigla na akong nakaramdam ng kakaibang takot at kaba. Hiniling ko noon na sana ay hindi tama ang hinala ko at hindi mangyari ang nasa isipan ko. Pero mas lalo lamang lumakas ang kaba ko nang may lumabas na 2 guhit sa pregnancy test kit na ginamit ko noon. Gusto ko pa sanang ulitin kaagad yon pero alam ko na kaagad sa sarili ko na tama ang resulta na lumabas doon. Buntis talaga ako sa pangalawang pagkakataon.
Alam ko na dapat ay maging masaya ako kagaya ng asawa kong si Arnold Papadudut kahit mahigit 1 taon din namin hinintayon mula nang makunan ako. Pero may mali kasi sa nangyayari na yon dahil sigurado ako na hindi si Arnold ang ama ng pinagbubuntis ko. Malakas ang kutob ko na ang kumpare kong si Ryan ang totoong ama ng batang nasa sinapupunan ko noon. Pero wala akong pinagsabihan na kahit na sino tungkol sa bagay na yon. Kahit pa nga kay Ryan ay hindi ko sinabi ang hinala ko. Naging sobrang saya rin naman ni Kate nang tawagan ko siya at sabihin ko na totoo nga na buntis ako. Sinabi niya na ang anak daw namin ni Arnold ang magiging daan para tuluyan na kaming maging isang masayang pamilya ng asawa ko. Papadudot nang makapanganak ako ay doon ko nakumpirma sa sarili ko na hindi talaga si Arnold ang tatay ng baby ko. Wala man lang itong kahit na anong namana sa itsura niya. At kung pagmamasdan siya ng mabuti malaki ang pagkakahawig niya kay Ryan. Hindi tuloy buo ang sayang nararamdaman ko noon dahil sa pangyayari na yon at paano ako magiging totoong masaya kung ang tatay ng anak ko ay ang kumpare namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung paano nangyari na parang naramdaman din ni Ryan na siya ang tatay ng anak ko. Dahil minsan niya akong kinausap tungkol dito. Tinanong niya kung sino raw ba talaga ang tatay ng anak ko at syempre mariin ko yung tinanggi. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na si Arnold ang tatay ng baby ko. Kaya naman kaagad niya rin akong tinigilan. Papadudot ngayon ay magta3 taon na ang anak ko at habang lumalaki siya ay mas lumalabas ang pagkakahawig niya kay Ryan. Nagiging dahilan din yon para lamunin ako ng takot at konsensya. Hindi ko na tuloy alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin na kay Arnold ang totoo kahit sobra na siyang napamahal sa anak ko? Naging mabuting kaibigan sa akin si Kate at sigurado ako na masisira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya na may nangyari sa amin ang asawa niya. Pero hanggang kailan ko dapat itago ang lihim na ito? Hanggang kailan ako magsisinungaling sa kanilang lahat? Sana po ay matulungan niyo po ako sa problema kong ito at maraming salamat po sa pagpili nitong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alexa. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa dami ng pwedeng option sa paggawa ng desisyon sa buhay, minsan ay hindi natin maiiwasan na malito. At sa pagpili ng kung ano ang akala nating tama ay nagkakaroon pa rin ng issue. Issue na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Ikaw, kabarangay, ano nga ba mga bagay na nagpapalito sa'yo? Dear Papa Dudut, hindi na po ako magpapasikot-sikot pa. Kumbaga tutumbukin ko na kaagad para diretso na agad ako sa mundo na makulay at punong-puno ng kalituhan at buhay na aking pong naranasan. Bye po ako, Papa Dudut. Bisexual, silahis at kung ano pang term ang naiisip ng mga nakikinig sa inyo. Medyo komplikado ang kwento ko, Papa Dudut, kasing komplikado ng pagkatao ko. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang George. At least pwedeng tunog lalaki o babae ang pangalan. Kumbaga safe na safe sa phone book sa cellphone. George for Georgina. 28 years old ako ngayon at nangyari ang kwento kong ito ilang taon nang nakakalipas. Siguro naka-move on na talaga ako dahil kaya ko nang ikwento sa ibang tao ang pangyayaring ito ng buhay ko. Sabi ko wala na akong pasikot-sikot.
Ang hahabaan ko rin pala ay intro ko. O sige na nga Papa Dudut, totoo na to ha. Office mates kami ni Sam at safe din no, pwedeng babae at pwedeng lalaki. Sam for Samuel. Sobrang close kami as in. Naging close kami dahil unang kita ko pa lamang sa kanya ay tumibok na ang bakla kong puso. Kaya gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Pinakilala siya ng isa sa mga office mate ko. Matangkad si Sam, tisoy, balbon. Yung tipong 2 araw lang na hindi mag-ahit ay may balbas na agad. Maraming nagkakagusto kay Sam, Becky man o girl. Na hindi naman nakapagtataka dahil makalaglag brief o pante. Panty, depende po siguro sa suot. Pero syempre hindi ako papakabog. Makikipagsabayan talaga ako. Kaya gumawa ako ng paraan para makasama ko si Sam sa isang inuman, Papa Dudut. Sam! Madalas ka ba dito? Ha? Ang sabi ko, madalas ka ba rito? Hindi. Actually, first time ko dito. Niyaya lang ako ng iba nating friends kaya sumama na lang din ako. Lakas mo palang uminom, no? Ano yon? Sabi ko, lakas mo rin palang uminom! Hindi naman. Nasa kondisyon na siguro ako at ganado kaya medyo naparami inom ko. Ikaw nga ang malakas uminom dyan eh. Ha? Sabi ko, ikaw nga ang malakas uminom dyan. Alam mo, mas okay siguro kung sa labas tayo magkwentuhan. Iwan muna natin sila dito. Di tayo magkarinigan eh. Sige, tara. Mas tahimik naman siguro dito. Mas magkakarinigan tayo. Okay ka pa ba? Okay lang naman. Pero medyo may amats na rin. Ikaw? Ang totoo, lasing na. May iba pala ako. Medyo personal ng konti ha. Okay lang? Depende. O sige, kapag pwede sagutin, sasagutin ko. Ano yun? May girlfriend ka na? Ha? Ang sabi ko, may girlfriend ka na ba? Girlfriend, jowa. Baka kasi mamaya pagpasok ko bukas, may bigla na lang sumampal sa akin eh. Wala naman. Uwe! Sa gwapo mong yan, wale! Baka naman pihikan ka lang. Choosy, masyadong mapili, mataas ang standard. Hindi naman. Pero, di lang talaga kasi madali. Mahirap talaga ang may karelasyon. Totoo yan. Dami mong i-consider talaga. Hindi lang yun. Eh ano pa? Ano ba yan? May epekto na nga yata ang alcohol sa katawan ko ah. Wala. Hayaan mo na yun. Ano nga yun? Dali na. Tayo lang naman ang nandito eh. Promise tayo lang makakaalam ha. Promise, swear, sumpaman. Oh, ayan ha, nakataas pa ang kamay ko. Sige. Para magaan din naman kasi ang loob ko sa'yo eh. Oh, game na. Ano na nga yun? Bye ako. Ha? Bye. Silahis. Os, kailan pa? Matagal na. Kaya pala wala kang jowa? Pero okay na yun. Carry lang. Ako nga lantad sa mga utaw na ganito talaga ako eh. Wapakels, this is me. I'm happy. Ikaw lang nakakaalam niyan ha. Promise mo, secret yan. Promise. Mamatay man ang lahat ng chismosa na may hilig mangialam sa buhay ng may buhay. Tara, pasok ulit tayo sa loob. Inom tayo. I-celebrate natin ang pag-amin mo sa akin. Tara na, dali. Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na medyo na-turn off ako ng konti kay Sam nang malaman ko na paminta siya. Pero sa kabilang banda ay natuwa na rin ako kasi nakakita ako ng chance na pwedeng maging kami, na magugustuhan niya ako.
Kaya kung dati ay naiirita ako sa mga babaeng umaaligid kay Sam ay pinagtatawanan ko na lamang sila dahil alam ko na ang totoong pagkatao niya. Pero syempre may kompetisyon pa rin dahil may posibilidad na magkagusto din siya sa babae, Papa Dudut. Kaya naman umariba na ako sa pagpapaganda at pagpapakita ng aking ginintuang asal. Diyos lang. Talagang pinilit kong kunin ang atensyon niya pero syempre sariling kayod. Hindi ako pwedeng magpatulong sa iba dahil wala namang may alam na ganoon si Sam. Para nga akong ewan at hindi nga ako nanligaw ng babae pero para akong lalaki na nag-iisip ng paraan para mapasagot ang natipuhan ko. Pero hindi ko naman pinapahalata na nililigawan ko siya. Kumaga papadudot kinukuha ko muna ang loob niya. At kapag yon ang nakuha ko ay shoot sa banga ang beauty ko dahil hulog na siya sa aking mga bitag. At once na nabingwit ko siya ay wala na siyang dahilan para tumanggi pa. Ahamakin ko ang lahat, mapasa akin lamang siya at sisiguraduhin kong hindi siya magsisisi sa piling ko. Masyado bang mapusok, Papa Dudut? Well, ganun ako Bigay todo. Effort to the max. At least, wala akong panghihinayanganan dahil ginawa ko naman ang lahat, Papa Dudut. O paano Sam? Uwi na ako ha. Ingat ka. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Bakit? Doon muna tayo sa may table ko sandali. May tatanong lang ako. Okay, sige. Gora! Ano naman yun? At parang emergency meeting naman to? Kinakabahan naman ako sa'yo. Ano? Sabihin mo na, dali. Kala ko ba di ka nagmamadali? Pwede bang maupo muna tayo bago tayo mag-usap? Sure. O ayan, nakaupo na. Ano na yun? Game! Tanong ko lang ha. Bakit parang sobrang bait mo sa akin? Ganun naman ako sa lahat Hindi Nararamdaman ko, espesyal talaga ako sa'yo. Prangkahan na tayo. May gusto ka ba sa akin? Wow ha? Kung makapagtanong, masyadong diretso. Parang reporter lang ang peg. Yung totoo. Para kasing sa ginagawa mo, nililigawan mo ako Hindi naman sa kakapalan ng mukha ha. Pero yun talaga kasi ang nakikita ko sa mga ginagawa mo sa akin. Ano ka ba? Paano mo naman nasabi yan? Malisyoso ka lang? Paano ba naman? Tinan mo ha. Mas nauunang matapos ang shift mo. Pero hinihintay mo ako hanggang makauwi ako. Nung birthday ko, nagpunta ka pa sa bahay at nagdala ng cake at wine. Kapag may company reports ako na hirap akong gawin, ginagawa mo. Nung nagkasakit ako, halos maya't maya tawag ka ng tawag sa akin para kumustahin ako. Dahil ayaw kitang papuntahin sa apartment dahil baka mahawa ka. Ilang beses ka nagpa-deliver ng pagkain para kamo lumakas agad ako. Tapos sasabihin mo, ganun ka sa lahat? Parang di naman Yung totoo, George. Okay, sige. Teka lang. Iko-condition ko muna ang isip ko sa rejection na matatanggap ko sa'yo. Ha? Ano? Oo na. Gusto kita. Nung una pa lang kitang nakita, gusto na kita. Nagustuhan pa lalo kita nung umamin ka. O ano, sasabihin mo di mo ako type. Friends lang tayo dahil iba ang trip mo. O kaya ayaw mo muna makipagrelasyon. Okay lang naman Sam. Maiintindihan ko kahit masakit. Pero sana friends pa rin tayo. Sorry kung OA ang mga ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang din naman ma-express ang feelings ko Mahirap kasi kapag tinatago. Ganun kasi ako Kapag gusto ko sinasabi ko, pinaparamdam ko. Ayaw ko na may pagsisisihan ako kung bakit di ko ginawa yung mga bagay na dapat sana ginawa ko. Kaya kung… Gusto din kita. Ha? I like you. Totoo. Oo nga. Will you be my partner? Oo naman. Pero, totoo ba to? Totoo. Pero, secret natin to Kasi alam mo naman na wala nakakaalam ng sitwasyon ko.
at kung ano talaga ako. Promise! CR tayo? Ha? Kasi nawiwiwi ako sa kilig eh. Papa Dudut, ang ganda ko lang noong mga panahon na yon. Walang tapon sa lahat ng effort na ginawa ko para kay Sam. Pero hindi madali ang relasyon namin dahil kailangang lumabas na magkaibigan lang talaga kami sa opisina. Pigil po ang lahat ng kilos ko. Kapag pauwi lang kami nagkakaroon ng oras ni Sam dahil sabay kami sa kotse niya at inihahatid naman niya ako sa tinutuluyan ko. Pero parang ang dami ko pang hindi alam tungkol sa kanya. May mga pagkakataon na parang naguguluhan ako sa mga kinikilos niya. Alam kong may tinatago siya sa akin. Alam kong may hindi ako alam tungkol sa totoo niyang pagkatao. Natatakot ako, Papa Dudut, ng mga panahon na yon dahil biglang makaapekto sa aming dalawa ang nililihim na yon ni Sam. Pero dahil sa mahal ko siya, pinilit kong maging bulag. Sa lahat ng mga bagay na nakikita ko na parang hindi okay. Iyon ang hirap pag nagsisimula sa lahat ng lihim. Marami tuloy dapat itago. At ang mas mahirap lamang, Papa Dudut, ay parang sa akin mismo ay may sinesekreto si Sam. Dumarating nga ako noon sa tagpong hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano ba talaga yon. Minsan naman ay magkasama kami pero parang wala ako sa sarili kasi natutulala ako. Napapaisip tuloy ako dati kung tama ba na makipagrelasyon ako sa isang tao na parang ang gusto ay patago ang lahat ng bagay. Siguro takot lang kasi talaga akong mawala sa akin si Sam. Takot ako na baka kapag may katotohanan lumabas ay magkahiwalay kami. Mahirap, nakakatakot, pero kinaya ko dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko eh. Kaya tiis-tiis talaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang dami kong tanong na alam kong si Sam lamang ang makakasagot. Tulad ng totoo bang wala pa siyang nakakarelasyon na iba? Bakit hindi niya kayang ilantad na kami? Bakit kailangang patago lahat ng kilos namin? Bakit hindi ako pwedeng basta-basta pumunta sa totoo niyang bahay bukod sa apartment? Lahat ng iyon, Papa Dudut, naglalaro sa isip ko. Para kung nasa isang game show na hindi ako sigurado kung mananalo ba ako. Para kung nasa isang sugalan na hawak ko na ang baraha pero wala pa ring assurance na nakalalamang ako. Ito yung feeling na walang security at napakahirap. Ilang linggo pa ang lumipas, pinagbigyan ko si Sam sa kung ano ang nakasanayan namin na setup. Pumayag ako sa simula pa lamang na gano'n ang sistema namin, kaya dapat ay pangatawanan ko rin talaga. Kailangan ko rin kasi siyang protektahan. Siyempre naman, Papa Dudut, sino ba naman ang gustong masirang isang tao na mahalaga sa iyo, hindi ba? Yun nga lang, ako ang mas nagsasakripisyo kasi ako all out sa kanya. Wapakils ako kung baga kasi mas mahalaga sa akin na maramdaman ng partner ko na importante siya at mahal ko siya. Pero Papa Dudut, lahat ng bagay ay may sukdulan. Hindi ko rin natiis at kinumpronta ko na si Sam, Papa Dudut. Sam, 5 months na tayo, di ba? Teka, 1, 2, 3, 4… Oo, 5 nga. Bakit? Magagalit ka ba kung magtatanong ako? Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Tungkol sa atin. Kung ano na tayo. Unahin mo na yung sa atin. Ano yung gusto mo malaman? Ano ba talaga tayo? Sino ako sa'yo? Tayo. Ikaw at ako. Mahal kita, mahal mo ako. Yun, ganun. Ano ako sa'yo? Ano ba naman yan, George? O sige,
Yung tungkol na lang sa'yo kung ayaw mo nang sagutin ang tanong ko tungkol sa sarili ko. Kung ano ako dyan sa buhay mo. Anong tungkol sa akin? Sino ka ba talaga, Sam? Ano ba ang meron sa'yo na di ko alam? At bakit di ko pwedeng malaman? Mahabang kwento. Handa naman ako makinig. Kahit gaano kahaba. Gusto ko lang malaman ng totoo. Baka masaktan ka. Ayos lang. Okay lang. Kesa naman magmukha akong tanga dahil wala akong alam. Makikinig ako. Sige na. Simulan mo na. George, Huwag ka na mag-isip ng magandang salita para maipaliwanag ang totoo. Sabihin mo ng diretso. Please. may ka-live-in ako. Lalaki? Bakla? O babae? Babae. Bakit ka ba nakipagrelasyon sa akin? Dahil sinunod ko nararamdaman ko. Alam ba niya? Hindi. Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Nalilito ako. Habang buhay ka na lang bang magtatago? Gusto kong umamin. Pero di ko alam kung paano. Magpakatotoo ka. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Nahihirapan na rin ako, George. Ang hirap-hirap. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Ipakilala mo ako as your friend. Ganun lang. Huwag na muna ngayon. Pero gagawa rin ako ng paraan. Hindi ko na rin kayang habang panahon na magkunwari. At pati ikaw nagsasakripisyo ng dahil sa akin. Okay lang ako. Mas okay ako ngayon dahil alam ko na ang totoo. Basta mahal kita. Alam mo yan. Dumaan muna tayo sa kahit anong resto bago mo ako iatid. Kain muna tayo. Hana. Papadudot, nasaktan ako sa sinabi ni Sam pero natuwa na rin ako dahil parang ako ang naging dahilan kung bakit niya hihiwalayan ang ka-live-in niya. Makasarili lamang ang drama, no? Pero ayun talaga ang katotohanan sa nararamdaman ko. Medyo nagkaroon ako ng peace of mind, Papadudot, matapos aminin sa akin ni Sam ang katotohanan. At least, noong mga tagpong yon ay alam ko kung saan ako lulugar at kung ano ang sitwasyon naming dalawa. Pero mahirap pa rin masyadong umasa dahil baka bigla na lamang piliin ni Sam ang ka-live-in niya kesa sa akin. Siyempre, silahis nga siya. May posibilidad na ma-inlove siya ng totoo sa isang babae. Pero habang hindi pa yon nangyayari ay susulitin ko muna ang pagkakataon na kami ni Sam. Oo nga at nalilito pa siya sa gagawin niyang desisyon pero alam ko naman na sa pagkalito niyang yon ay isa ko sa mga dahilan. Patunay lamang na may nararamdaman talaga siya para sa akin. Papadudod, pwedeng husgahan ng mga nakikinig sa iyo ang aking pagkatao o ang pagkatao namin ni Sam pero ito lamang ang masasabi ko. Tulad ninyo ay may puso rin kaming tumitibok na marunong masaktan, matuwa at magmahal at may utak din kami na nag-iisip at gumagawa ng desisyon. In short, tao rin po kami. Ilang linggo pa ang lumipas mula nang umamin si Sam na may ka-live-in siya na babae. Unti-unti na siyang nakabubuo ng desisyon at susunod niya na gagawin. Sinabi niya sa akin na aaminin na daw niya sa kanyang ka-live-in. Ay na lang ang itawag natin sa kanya. Sasabihin na daw niya kay Aya ang totoong pagkatao niya. Wala na raw siyang itatago dahil nahihirapan na rin daw siya sa sitwasyon kung nasaan siya ng mga panahong yon. Ang totoo, Papadudot, kinakabahan din po ako. Paano kung hindi siya pakawalan ni Aya? Paano kung gumawa ng paraan ng babaeng yon para huwag siyang hiwalayan? Paano kung magpanggap siyang buntis at pikutin si Sam, di ako ang mawawalan? Talo ako. Parang sinampal sa mukha ko na wala talagang laban ang katulad ko kapag babae ang katapat. Madalas naming pag-usapan ni Sam ang magiging plano. Sinabi niya na sumama na lamang ako kapag umamin siya dahil baka ang isipin daw ni Aya ay nagdadahilan lamang siya at ginagawa lang niyang dahilan ng pagiging bisexual niya.
Hanggang isang araw ay nag-decide na kami na magpunta sa bahay kung saan nakatira si Sam at Aya, Papa Dudut. Aya? Aya? Oh Sam, ginabi ka yata ngayon. Sino yung kasama mo? Si George. Tara George, pasok tayo. George, si Aya. Aya, si George. Hi, Aya. Kumain na ba kayo? Hindi kasi ako nakapagluto ng marami. Di ko naman alam na may bisita tayo, Sam. Okay lang, kumain na kami. Juice, George? Coffee? No thanks. Okay lang ako. Huwag ka na mag-abala. Ayos lang. O, upo tayo. Upo ka, George. So, Sam? Anong meron? Aya, Ang lalim naman ang pinaghugutan mo ng buntong hininga na yon. Okay ka lang ba, Sam? ang totoo, hindi. Ha? Bakit naman? Aya, alam ko wala to sa timing. Biglaan pero wala naman ako makitang ibang paraan at panahon para sabihin sa'yo to. Pwede ba, Sam? Kung yung iba ang gusto diretso na, sa akin please lang, dahan-dahan, please. Okay. Aya, we've been together for more than a year now. Mabait ka, maganda, mapagmahal, maasikaso, maalalahanin. Parang close to perfect na kung tutuusin. Pero di ang relasyon natin. Okay. Ngayon sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Aya, kasi silahis ako. Nagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki. And Nararamdaman ko yon, Sam. Ayaw lang kitang kumprontahin dahil ayoko ngang ma-offend ka. Hinihintay lang talaga kitang magsalita. Sa totoo lang, ang tingin ko lang sa'yo kaibigan din simula nang maramdaman ko na parang nag-iiba ka. Pansin naman kasi sa mga kilos mo. Saka matagal naman nang walang nangyayari sa atin, di ba? Parang ang kwarto at kama, pahingahan na lang talaga nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong iba. Wala talaga. Aya, alam kong wala kang pamilya dito sa Manila. Kaya pwede ka magstay pa rin dito sa bahay hanggang gusto mo. Naunahan mo lang rin ako. Yun talaga sana ang ipapakiusap ko sa'yo. Kung pwede, dito sana ako tumuloy. Magbibigay pa rin naman ako ng share ko sa mga gastos. Sana okay lang sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Okay na okay. So, may iba na ba? Si George. Siya? Sorry. No, okay lang. At least kilala ko kung sino ang bagong mag-aalaga kay Sam. Mahal ko naman yan kahit parang maramdaman ko na di siya totoo sa kung ano talaga siya. Pero Sam, na-hurt din ako Pero kaysa naman sa maglokohan tayo, okay na rin. George, sana tayo din maging friends. Sana. Oo naman. Aya, thank you No problem. So, Friday ngayon. Walang pasok bukas. Bar tayo? Aya, thank you. Salamat talaga. Salamat. Okay na yun. Thank you din sa lahat. Basta friends tayo, ha? And George? Friends? Of course! Magbibihis lang ako tapos alis na tayo, ha? And Sam, dapat treat mo. Papadudot ang inakala namin ni Sam na magiging mahirap na sitwasyon ay biglang naging simple. Madaling kausap si Aya siguro nga ay dahil naiintindihan niya ang sitwasyon at pagtanaw na rin ng utang na loob kay Sam. Pagtanaw ng utang na loob dahil maraming kinuwento sa akin si Sam na noong gabi na lumabas kami para mag-bar. Probinsyana raw si Aya na naloko ng illegal recruiter at nakilala si Sam na tumulong sa kanya para makabawi at magkaroon ng magandang buhay dito sa Maynila.
Dahil doon sa nalaman kong kwento, Papa Dudut, ay lalo akong bumilib kay Sam. Isang gabing yon sa hindi ko malilimutan. Para kaming nakawala lahat sa pagkakakulong. Masarap talagang huminga ng walang dinadalang mabigat sa dibdib. Sa wakas ay wala na kaming tinatago ni Sam sa isa't isa. Nakakababae lang ang dating na ako ang pinili niya over Aya. Mukha rin namang okay si Aya, instant friends kaming dalawa. Nalaman ko rin noong gabing yon, Papa Dudut, na attracted talaga si Aya sa malalambot na guys. Ayaw niya raw sa pamacho na lalaki. Hindi lang din daw yon ang first time na na-fall siya sa katulad ni Sam. Dating araw bakla talaga. Hindi lang daw niya akalain na si Sam ay silahis at aamin sa kanya. Umuwi kaming tatlo, Papa Dudut, na alam naming masaya kami, lalo na ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos ang aminan na nangyari ay parang naging magaan ang lahat. Mas sumaya ang relasyon namin at unti-unti nang nag-out si Sam sa opisina. Mas naging masayahin siya at mas naging komportable sa kanyang sarili. Bagay na kinatuwa ko rin. Pero Papa Dudut, bakit nga kaya hindi pwedeng masaya na lang ang lahat ng relasyon? Bakit kaya kailangan pang magkaroon ng issue na susubok sa pagsasama? Kasabay ng pag-iiba ni Sam ay ang pagbabago rin talaga ng kanyang ugali. Kung dati ay parang conservative type siya, parang bigla siyang naging bulgar. Iniisip ko na lamang na baka kasi ni-enjoy niya ng husto ang pagiging bagong siya. Matagal din kasi siyang nagtiis at itinago ang totoo niyang pagkatao. Pinilit ko uli siyang intindihin. Masaya na rin naman ako kahit papaano dahil nakikita ko na masaya siya. Yun yung saya na hindi ko nakita sa kanya dati noong hindi pa siya umaamin. Pero yun nga lang naging one way uli ang relasyon. Habang siya ay nag-e-enjoy, ako naman umiintindi. At aaminin ko na hindi ito nakatutulong sa relasyon naming dalawa. Sam, parang masyado ka naman yatang nagiging masaya. Bakit? Anong problema? Parang kalad ka rin na. Kung sino ang yumaya, sasama ka. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Sam. Putok na putok ang balita sa opisina na lumabas kayong dalawa ni Clint nung isang gabi. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kasama si Rina at Dave. At iniwan nila kayo ng mas maaga. Pero anong oras ka umuwi? Madaling araw? Sobra naman yata ang kwentuhan nyo ni Clint. Madumi ka lang mag-isip, George. Dahil ang dumi rin ng ginagawa nyo. Akala mo ba di ko alam na sumisimple kayo ng usap sa opisina kapag lunch break? Akala mo di ko alam na bukod sa labas nyo nila Dave at Rina nung isang gabi ay madalas na kayong lumalabas ni Clint? Sam naman, kung lalaki si Clint, pwede ko pang sabihin na baka nagkakwentuhan lang kayo kapag magkasama. Pero bakla si Clint! Sam, bakla siya! At alam kong isa yun sa uhaw na uhaw sa'yo. Tama na, George. Tama na. Siguro nga, tama na. Nung kay Aya nun, natiis ko dahil alam kong babae siya. At wala akong laban dahil nauna rin siyang dumating sa buhay mo kaysa sa akin. Pero yung ngayon, at sa isang bakla ka nakikipag... Naku, Sam, parang yun ang di ko kayang tanggapin. Ang masakit pa nito, alam ng iba sa department nyo at department ko na tayo. Tapos di ka man lang nag-iisip na pwedeng mabalita ang ginagawa nyo ng hitad na Clint na yan? Ano ka ba, Sam? Nasaan na ang utak mo? Nalipat na ba dyan sa loob ng pantalon mo? George, ang bibig mo, ha? Bakit? Nadudumihan ka sa mga lumalabas sa bibig ko? Buti ako salita lang lumalabas sa bibig ko. Eh ikaw, ano ang nasa bibig mo? Naku! Tama na, ha? Into mo ang kotse! Into mo sabi! Bababa ako! Into mo! Into mo! Ihahatid na kita sa inyo.
kaya kong umuwi mag-isa. O ayan! Sige! Mag-ingat ka na lang. Alam mo, Sam, siguro nga babae ka. Hindi ka silahis kasi wala kang balls. Bahala ka sa buhay mo! Papadudot, gusto kong magwala sa loob ng kotse ni Sam. Gusto ko siyang sumbatan, pagmumurahin at sapakin. Parang lumalamang ang pagiging lalaki ko ng mga oras na yon. Pero kuhang-kuha naman niya ang kahinaan ko dahil sobra akong nasaktan. Ang sakit, Papadudot. Dahil hindi lang pala lalaki o babayang kayang maging two-timer. At yon ang gustong gawin ni Sam sa aming dalawa ni Clint. Ang pagsabayin. Kahit pa sinasabi ni Sam na wala lang ang nangyari sa kanila ni Clint, ay hindi ko pa rin matanggap. Isipin mo naman kung may nangyari sa kanila at kung may mangyari din sa amin ay parang may nangyari na rin sa amin ni Clint. Buffet na ito, papi. At noong mga panahong yon, si Aya ang naging takbuhan ko. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Siya ang handang makinig sa akin. Humihingi ako ng payo sa kanya dahil mas matagal niyang kilala si Sam kesa sa akin. Mas matagal ang kanilang pinagsamahan. Pero kahit na si Aya ay naninibago sa mga kinikilos ni Sam, nag-iba na nga raw ito. Hindi ko naman pwedeng sisihin ang sarili ko, Papadudot, dahil hindi ko naman siya tinuruan na maging ganon. Sa katunayan, ako pa ang pumipigil sa kanya para huwag niyang gawin ang mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Ilang araw ko na hindi kinakausap itong si Sam at si Aya ang madalas kong makakwentuhan. Kung minsan ay lumalabas pa kami para kumain o kaya naman ay para magbar. Papadudot, hindi ko maintindihan ang sarili ko pero may iba akong naramdaman kay Aya. Niyaya ko siya sa apartment ko at nagkainuman kami, Papadudot. May nangyari sa amin. Sa akin, alam kong hindi lang dahil sa alak kung bakit ko ginawa yon, kundi dahil may nararamdaman na talaga ako para kay Aya. At sa tagpong yon, Papadudot, ako naman ang naguluhan. Lalong gumulo nang malaman yon ni Sam at nalaman niya ang sa amin ni Aya nang mahuli niya kami sa apartment na nagkikiss. Hindi siya nagsalita noon pero niyaya niya kami ni Aya na mag-usap. George, ano ka ba talaga? Hindi ko alam. Pero isa lang ang malinaw. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron tayo. Aya? Magulo, Sam eh. Aya, nangyari. May nangyari. Imposible naman na di natin yung sinasadya dahil di lang naman isang beses. Pero ayoko nang maulit ang nangyari sa amin dati ni Sam. George, magdesisyon ka naman kung ano ba talaga. Ikaw ang may kasalanan nito, Sam. Bakit ako? Dahil ikaw ang unang naging magulo ang isip. Masyado ka rin kasing mahina. Oo na, ako na. Kasalanan ko na ang lahat. Ibuntun nyo na sa akin ang lahat ng sisi. Ako na ang mali. Ako na ang marumi. Ako na ang makasalanan. So ano? Paano na tayo ngayon? George? Kung yung sa atin, ayoko na. Iba ang pinoproblema ko ngayon. Kung ano kami ni Aya. Aya? Mahirap sumagot, George. Desisyon na naman to eh. Nalilito ako, sa totoo lang. Ang sakit naman itong ginawa niyo sa akin. Ay wow! Patas lang, Sam! Patas lang! Lahat naman tayo nasaktan, di ba? Nasaktan tayo lahat. Sa iba't ibang paraan nga lang. Ano na? Ganito na lang. Hayaan na lang nating maging magulo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Yun lang siguro ang makakapagpalinaw sa lahat. Sam, kung ano man na nangyari sa atin, hayaan na natin yun. Pero
Di ko malilimutan ang mga naitulong at nagawa mo para sa akin. George, mas maganda siguro kung hahanapin mo rin muna talaga ang sarili mo. Mahirap magpakabigla. Yung nangyari sa atin, malay natin kapag nahanap mo na ang sarili mo, magkatagpo uli tayo. Pero, di muna siguro ngayon. Ang hirap naman ito. Ang gusto ko lang naman, mahalin ako. Ang gusto ko lang naman magmahal. Ang hirap naman maging masaya. Di naman ako madamot. Di naman ako makasarili. Pero sige, tama ka nga siguro, Aya. Siguro nga, magkanya-kanya muna tayo. Sorry. Sorry sa inyong dalawa. Papadudot hanggang ngayon ay sariwa pa sa isip ko ang komprontasyon na yon sa pagitan naming tatlo. Ang pakiramdam ko ng mga tagpong yon, ako ang talong-talo. Ako ang dehado. Isipin mo naman, ang dalawang tao na binigyan ko ng puwang sa puso ko ay parehas na hindi ako kayang pangatawanan. Ang dalawang tao na gusto kong mahalin ay hindi kayang suklian ang kaya kong ibigay sa kanila. Papadudot, nag-decide na nga kaming magkanya-kanya na muna. Si Ayay bumalik sa probinsya nila, si Sam ay nagpalipat sa ibang site at ako naman ay naiwan sa dating department ko. Mahirap pong mag-move on sa simula kasi dalawang tao ang pinipilit kong kalimutan, si Sam na pinangarap ko na maging kami at si Aya na may nararamdaman akong kakaiba. Pero gusto muna niyang masigurado na ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Komplikado po ang nangyari sa aming tatlo. Umikot ang kwento sa amin. Natatawa na nga lang ako ngayon kapag naiisip ko na ganon nga ba talaga kaliit ang mundo at ang pagkakataon dumaan sa amin ng sabay-sabay. Papadudot, nagkikita kami ni Sam kapag may mga company party pero hi at hello lamang kami. Si Aya wala na kaming balita pero sana'y masaya at okay lamang siya. At ako naman eto, iniiwasan munang ma-involve muli sa pakikipagrelasyon. Gusto ko munang ma-enjoy ang sarili ko at alamin kung ano talaga ang hinahanap at gusto ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, kapag may bagong ganap, susulat po uli ako, ha? Ang inyong kapuso at kabarangay forever, George. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.